Batang itim na babae, iginiit na dinadalaw siya ng kanyang yumaong ama sa paaralan araw-araw. Ang natuklasan ng ina ay nakakagulat. Nagising si Marcia Wright nang bigla sa madaling araw, hawak pa rin ang mga bakas ng magulong pagtulog. Bagaman linggo, ang unang sinag ng araw ay nagpaalala ng dating gawi na kanyang pinagsaluhan kasama ng yumaong asawa, si David. Tinitigan niya ang bakanting bahagi ng kama, pinipigilan ang kirot sa dibdib. Halos 1 taon na mula nang mawala si David sa isang aksidenteng walang saysay, at ang puwang na iniwan niya ay nananatiling sariwa. Sa dulo ng pasilyo, gumigising na ang 8 taong gulang na anak ni Marcia, si Zara. Larawan siya ng kanyang ama, parehong madidilim na mata na puno ng kuryosidad, parehong mapaglarong ngiti. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, nagbago ang kilos ng bata, malalim na pag-iisip, bulong-bulong, at ang nakakakilabot na pahayag na paulit-ulit na bumabagabag kay Marcia, si Daddy dinadalaw ako sa school. Unay inisip ni Marcia na ito'y imahinasyon lamang, paraan ng isang batang nagluluksa upang makahanap ng ginhawa. Ngunit ang paninindigan sa mga mata ni Zara tuwing inuulit niya ito ay nakakaalarma. 2 araw na ang nakalipas, mahina ang tinig ni Zara, "Mama, si Daddy pumupunta tuwing recess." Lagi siyang nandoon sa may bakod. Lumuhod si Marcia, hawak ang balikat ng anak, tinig na kalmado ngunit nanginginig sa loob, "Sweetheart, napag-usapan na natin ito. Wala na si Daddy." Ngunit tumingin si Zara sa malayo, luhay nag-ipon at nanindigan, "Alam ko, pero nakikita ko siya, Mama." "Baka hindi ka maniwala, pero nakikita ko siya." Nagduda si Marcia, kaya lihim na nagtanong sa guro ni Zara, si Miss Levine. Wala raw kakaiba, ngunit kalaunan nakita ni Miss Levine si Zara na kumakaway sa isang misteryosong lalaki sa bakod bago ito biglang nawala. Nagpasya si Marcia na magbantay. Sa recess, nakita niya mismo ang isang lalaking nakatakip ng hood, hindi imahinasyon ng bata. Ang lalaking iyon ay kahawig ng kanyang yumaong asawa, si David. Nakunan niya ng bahagyang litrato at ang pagkakahawig ay nakagugulat. Sa pagsasaliksik, lumitaw ang pangalang Cole Thomas, posibleng may kaugnayan sa nakaraan ni David. Sa huli, naglakas loob si Marcia at nagpadala ng mensahe, "Hello, ikaw ba si Cole Thomas? Naniniwala akong bumibisita ka sa Oakwood Elementary. Kailangan kitang makausap." Sumagot si Cole. "Magkita tayo Martes, 4 oras sa Oakwood parking lot." Dumating ang araw ng pagkikita. Lumabas mula sa likod ng punong oak ang lalaki, suot ang parehong baseball cap. Sa liwanag, ang pagkakahawig kay David ay nakapangingilabot. "Bakit kamukha mo ang asawa ko? Patay na siya." "Sino ka?" tanong ni Marcia. Nag-atubili si Cole, saka nagsalita, "Ako si Cole. Hindi ko nakilala si David, pero natuklasan kong siya ay kapatid ko sa ama. Hindi ko siya nakilala, nalaman ko lang matapos siyang pumanaw. At nang makita ko si Zara, alam kong siya ay pamangkin ko." Naluha si Cole, ipinaliwanag na hindi niya intensyong takutin sila. Gusto lamang niyang makita ang bahagi ng pamilyang hindi niya nakilala. Ang pagkakahawig nila ni David ang dahilan kung bakit naniwala si Zara na ang ama niya ay bumabalik. Naluha si Marcia, halo-halong ginhawa, lungkot at galit ang bumalot sa kanya. Ngunit sa huli, naunawaan niya, ang lalaking ito ay hindi multo, hindi ilusyon, kundi isang kapatid na hindi nakilala ni David, naghahanap ng koneksyon, at umaasang maging bahagi ng buhay ng pamangkin. "Hindi ko kayang palitan si David, pero nais kong ibahagi ang bahagi niya sa kanya." Huminga ng malalim si Mara, halos pumatak ang luha. Naalala niya kung gaano kaprotektibo si Zara, kung paanong buong puso niyang pinaniwalaan na naroroon ang kanyang ama sa paaralan. Ngayon, marahil may makukuha silang bagong pamilya mula sa sakit na ito. Mahina ang tinig ni Mara, nanginginig, "Bigyan mo ako ng oras na kausapin si Zara. Hahanapin natin ang tamang paraan." Huminga ng maluwag si Cole, "Siyempre. Salamat." Kinagabihan, pinaupo ni Mara si Zara sa sopa, mabigat ang dibdib ngunit handang magsabi ng totoo. "Baby, nalaman ko na kung sino ang lalaki sa bakod. Hindi siya si Daddy." Nang lumo ang mukha ni Zara, luhay bumalong. "Pero kamukha niya si Daddy, sigurado ako." Mahinang hinawakan ni Mara ang kamay ng anak, "Uncle mo siya, si Cole. Hindi sila nagkakilala ni Daddy, pero iisa ang kanilang ama. Gusto kanyang makilala, hindi para palitan si Daddy,
kundi para magbahagi ng kwento tungkol sa kanya mula sa ibang anggulo. Para maging bahagi ng buhay mo kung gugustuhin mo. Tumingin si Zara sa ina, may halong pagkalito at pag-asa, so may pamilya pa pala ako. Tumango si Mara, luhay dumadaloy, meron. Nagkasundo silang magtagpo. Dumating si Cole sa maliit na bahay, hawak ang sombrero. Binuksan ni Zara ang pinto, sinuri ang kanyang mukha. Nakakagulat ang pagkakahawig kay David, ngunit matapang niyang iniabot ang kamay, ako si Zara. Hindi mo inaasahan, di ba? Lumuhod si Cole, may ngiting puno ng luha, ikaw mismo ang inaasahan kong makilala. Sa mesa, nag-usap sila ng may pag-aalinlangan. Nagtanong si Zara tungkol sa buhay ni Cole, bakit ngayon lang siya nagpakita? Nagtanong naman si Cole tungkol kay David, paano siya tumawa, paano sila nagkakilala ni Mara. Tahimik na nakinig si Mara, hinayaang mabuo ang kanilang ugnayan. Nakita niya ang matagal nang nawala kay Zara, ang sigla, ang pananabik na marahil, sa isang paraan, nananatili si David sa ibang tao. Lumipas ang mga buwan, madalas nang bumisita si Cole. Hindi niya kailanman sinubukang palitan si David. Kapag nadulas si Zara at tinawag siyang Daddy, mahinahon niya itong itinatama, Uncle Cole lang ako. Unti-unting tinanggap siya ni Zara. Sa anibersaryo ng pagkamatay ni David, magkasama silang tatlo, Mara, Zara at Cole, nag-alay ng bulaklak sa puntod. Mahinang bulong ni Cole, pasensya na, hindi kita nakilala sa buhay. Yumuko si Zara, nagsabing mahal niya ang ama, at nakilala niya ang kanyang uncle na kamukha nito. Hinawakan ni Mara ang balikat ni Cole, magugustuhan ka ni David. Magpapasalamat siya na narito ka. Doon nila napagtanto, ang presensya sa bakod ng paaralan ay hindi multo, kundi buhay na ugnayan sa pamana ni David. Ang paniniwala ni Zara na dinadalaw siya ng ama ay kalahating totoo. Sa espiritu, naroroon si David, at sa laman, naroroon si Cole, dala ang kanyang mukha, tinig at kilos. Sa huli, natutunan nilang ang pag-ibig at pamilya ay maaaring dumating sa paraang masakit ngunit maganda. At mula sa misteryong nagsimula sa isang bata, natuklasan nila ang bagong uri ng pamilya, isang paraan upang parangalan si David, higit pa sa anumang multong pagdalaw.